Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Onel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Magandang araw ni Nuno. Uunahan ko na kayo. Maaaring may ilan sa ating mga tagapakinig ang hindi maniniwala sa kwentong ibabahagi sa channel. Dahil kahit ako, iisipin ko rin ang nangyari sa akin ay isang masamang panaginip. Ako si Onel, 22 anyos. Nakatira sa probinsya ng Capiz. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lokasyon para mapangalagaan ng lugar. Kaunting pagpapaliwanag. Ang lugar na kinalakihan ko ay isang tagong baryo. Pahirapan ang pagpunta sa lugar. Kaya naman hindi na halos nakakarating ang mga tulong mula sa gobyerno. Kagaya ng medikal na pangangailangan. Pahirapan din ang pagbili ng mga modernong kagamitan mula sa bayan dahil sa daanan. Kulang na kulang ang tubig. Mapagkakamalan mo na itong mabatong batis. May kataasan ang kinaroroonan ng aming baryo. Sa pagkakatanda ko, tuwing umaga ay nababalot ng makapal na alapaap ang lugar. At sa tanghali naman, halos hindi sumisilip ang araw dahil na din sa dami ng punong nakapaligid. Karamihan sa mga kabahayan, gawa sa netibong kagamitan, kagaya ng kawayan at kahoy. Lahat ng estruktura sa lugar ay gawang kamay. Minsan ay taon nang binibilang bago matapos. Ipapaliwanag ko sa inyo ang tungkol sa baryong ito dahil dito naganap ang kakaibang karanasan. Bilang isang binatang lumaki malayo sa sibilisasyon, nanatili ako naniniwala sa makalumang pamamaraan. Ang aking lolo ay isang manggagamot, samantalang ang aking ama ay nangangaso sa kagubatan. Sa aming angkan, iisang tao lang ang nagawang makapunta sa syudad. Ito ay ang aking tiyuy na ang pangalan ay William. Kagaya ng aking lolo, may taglay itong kaalaman sa panggagamot. Sinubukang hanapin ang sarili sa syudad. Ngunit dahil sa kakulangan sa karanasan, nabigo ito at bumalik sa aming baryo. Kasabay ng pagbalik ni Tio William, ang karagdagang kaalamang nakuha nito sa mga naging kaibigang Vertudes. Sinubukan nitong ipakilala ang kanyang kaalaman, ngunit hindi ito tinanggap ng mga tao. Lalo na nang subukin niya ang kanyang bagong tangang gamit sa harapan ng karamihan. Isa itong medalyon na may nakaukit na mukha ng 7 katao. Hindi ko kilala kung sino ang mga ito. Ngunit ayon sa aking tiyuin, ang medalyon ay tinatawag na bertud ng Arkangheles. Biyernes Santo ng mga sandaling iyon, at kagaya ng nakaugalian nila lolo at ng iba pang tiyuhin, sinubukan nila ang mga bagong likhang kagamitan. Kasama sa mga ito, 1,000 baon ng nyog na nilagyan ng palaman na iba't ibang uri ng mutya. Sa kalagitnaan ng subukan, biglang nakisali si Tio William. Ipinagpilitan nito sa aking lolo na may taglay na kakaibang kakayahan ang tangang medalyon. Pwede ba, William? Huwag mo nang ipilit pa ang gusto mong mangyari. Alam mo kahit ano pa ang gawin mo, wala sa mga kaanak natin ang tatanggap at yayakap ng ganyang paniniwala. Namuhay tayo sa aral ng kalikasan at ito lang ang ating sinasandalan. Wika ni Lolo Timoy, ngunit sadyang mapilit si Tio William. Bakit hindi nyo muna tignan ang kayang gawin ng medalyong ito, tay? Masyado kayong napapako sa lumang kaalaman. Nandito na nga tayo sa liblib na sulok ng mundo.
Hindi nyo pa hinahayaang madagdagan ang kaalaman natin. Ang mundo sa labas, unti-unti nang nagbabago. Mukhang tayo na lang ang nagpapaiwan. Sa kabila ng pamimilit nito, wala pa ring nakinig sa kanya. Walang nagawa si Tio William kung hindi manahimik na lang. Parang ako lang ang bukod tanging nagkaroon ng interes sa kanyang mga sinabi. Kaya nang matapos ang subukan, kinausap ko si Tio William tungkol sa bago niyang nalalaman. Tio, mukhang matigas ang ulo ni Lolo Timoy ah. Wika ko sa kanya. Oo nga, Nel. Parang ang hirap paliwanagan ni tatay. Para naman sa ikakabuti ang gusto kong ituro sa kanila. Ay nako, paala nga sila dyan. Tugon ni Tio William. Tungkol nga po dyan, kung bakit ko kayo kinausap ngayon, Tio. Gusto ko pong malaman ng mga aral na natuklasan nyo sa syudad. Wika ko sa kanya. Sigurado ka ba, Onel? Baka babayaan yan pagtawanan mo din ako. Tugon ni Tio William. Mukha ba ako natatawa, Tio? Alam ko po kasi na napatunayan nyo na yung bisa niyan eh. Kaya interesado po ako. Tugon ko sa kanya. O sige, pero hindi ko ipinagpipilitan sa iyo ang mga aral na to. Makinig ka lang at kung talagang gusto mo, pag-aralan mo din. Pag-uusap namin ni Tio William, ibinigay nito sa akin ang isang malapad na papel. May mga nakasulat dito na hindi ko maunawaan. Ayon sa chewing ko, mga orasyon itong nakasulat sa salitang Latin. Ngunit kasabay ng malapad na papel na yun, isang maliit na libreta na naglalaman ng mga ibig sabihin na mga dasal. Isa-isang pinaliwanag ni Tio William ang ibig sabihin ng mga ito at kung para saan gagamitin. Napag-alaman ko na ang kabuang gamit ng kanyang medalyon, pangkalatang depensa, kagaya ito ng libon ng baon ng nyug o yung baong walang mata. Ngunit hindi lang kabal at kunat ang kayang ibigay ng medalyong ito. Ayon kay Tio William, nagtataglay ito ng malakas sa tigalpo na maaaring makabasag ng kahit ano pang malakas na mutya. Kung wala talaga akong pagpipilian, Onel, gagamitin ko na ang orasyong ito para pakinggan lang ako nila tatay. Wika ni Tio William. Sa ngayon matigas sina Lolo Timoy dahil hindi nila alam ang buong kakayahan ng aral ng Arkangheles, Tio. Bigyan nyo lang ng kaunting panahon. Gaya nga ng sinabi nyo, kailangan patunayan sa kanila ang kakayahan. Wika ni Onel. Paano ko naman gagawin yon? Sila mismo ang tumututol na patunayan ko mga nalalaban ko. Tugon ni Tio William. Oo, tumututol sila. Pero hindi ka naman nila pinagbabawalan, hindi ba? Biglang natigilan si Tio William sa mga sinabi ko. Itinupi nito ang malapad na papel at binalik sa kanyang bag. Mukhang tama nga ang sinabi mo. Mag-aantay ako ng tamang pagkakataon. O sige na, mauna na muna ako. Matapos ang pag-uusap na yun, hindi ko nakita si Tio William sa baryo ng ilang araw. Laking gulat ng lahat. Nang mabalitaan ng mga ito, isang pangkat ng mga rebelde ang natagpo ang patay sa bahagi ng kagubatan malapit sa aming baryo. Hindi lang din kasi kami ang nakatira sa lugar na yun dahil na rin sa hirap ng daan paakyat. Pinamumugaran ng mga komunistang grupo ang paligid ng aming baryo. Ayon sa mga nakasaksi, iisang tao lang ang may gawa ng pagpatay. Walang iba kung hindi si Tio William. Matapos ang insidente, bumalik ang tiyuhin sa aming baryo at gaya ng inaasahan,
Naligo ito ng katanungan mula kay Lolo Timoy. Anong pumasok sa isipan mo? Pinatay mo ang mga rebelde. Hindi mo ba alam na pwedeng magdala ng kapamakan sa ating lahat ang bagay na yon? Tahimik na namumuhay ang mga tao dito. Simula nang bumalik ka galing ng syudad, unti-unti nang gumulo ang lahat. Mas mabuti pa nga sigurong umalis ka na lang dito. Masakit na pananalita ang narinig ni Tio William. Ngunit hindi ito nagpatinag. Nanatili siya sa baryo kahit ilang beses nang pinagtabuyan ng mga tao. Nakaramdam ako ng awa sa aking chewin, ngunit wala din akong magawa kung hindi manood na lang sa mga nangyayari hanggang sa hindi ko na matiis ang ginagawa nila dito. Isang hapon, tahimik na nagbabayo ng palay si Tio William sa kanyang munting kubo nang sugurin ito ng mga taga-baryo. Hindi ko alam ang totoong dahilan, pero alam kong walang ginawang kasalanan si Tio William. Nagkataong napadaan ako sa lugar nang makita kong pinagugulpe ng ilang kalalakian. Dali-dali akong bumunot ng itak at walang pagdadalawang isip na pinagtataga ang mga nambugbog sa kanya. Dahilan para magsipagtakbuhan ang mga ito. Naiwan ang chewin kong naghihingalo. Halos pagsukluban ako ng langit at lupa nang makita ko siya sa ganong kalagayan. Bakit hindi ka lumaban, Tio? Bakit mo hinayaan silang gawin yan sa'yo? Tanong ko sa aking chewin. Ngunit hindi na ito nagsalita. Sa halip ay tinanggal nito ang suot na medalyon. Inilagay sa aking kamay. Inabot din ito ang bag na naglalaman ng mga libreta. Pilit nitong ibinubuka ang kanyang bibig, ngunit walang boses na lumalabas. Magpahinga po muna kayo. Hihingi po ako ng tulong. Akmang tatayo na sana ako nang bigla na lang lagutan ng hininga si Tio William. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdamang galit ng mga sandaling iyon. Ang tanging nasa isip lamang, gantihan ang mga taong may gawa nito sa kanya. Marahan kong inilapat ang ulo ni Tio William sa lupa. Dinampot ang aking itak. Naglakad papunta sa kabisera ng baryo. Nakita ang mga kalalakihang ng gulpe kay Tio William. Nakausap ni Lolo Timoy. Nakita ng matanda ang dugo sa talim ng hawak kong itak. Kagad itong tumayo. Akmang magsisipulasan na sana ang mga kalalakihan, ngunit hindi ko sila binigyan ng pagkakataong makatakas. Pinagtataga ko ang mga ito. Ang ilan ay pinugutan ng ulo sa harapan mismo ni Lolo Timoy. Anong klase kang ama? Bakit mo nagawa yan kay Tio William? Galit na galit ako ng mga sandaling iyon na umabot sa puntong nawala ang respeto ko kay Lolo Timoy dahil napag-alaman na siya ang nag-utos na ipapatay ang tiyuhin. Salot sa baryong ito si William, kaya kailangan na siyang patahimikin. Marami ng kaguluhan ang kinasangkutan niya na maaaring maglagay ng peligro sa baryong ito. Pinangangalagaan ko lang ang katahimikan natin, Unel. Wika ni Lolo Timoy. Anak ng rason yan. Sarili mong anak ang pinag-uusapan natin dito, Lolo. Hindi kung sinong salot na napadpad sa baryo natin. Matapos kong sagutin ng ganon si Lolo Timoy, kagad na akong umalis. Wala ni isa sa mga tiyuhin ko ang sumubok na pigilan ako. Sa aking isipan, nang mga sandaling iyon ay wala na akong pakialam kung sino pa ang humarang. Muli kong binalikan si Tio William upang ilibing. Pinili ko ring doon manirahan sa bahay ni Tio William. At habang naroon sa lugar, pinag-aralan ko ang mga dasal at orasyong iniwan ng tiyuhin ko.
Doon ko pa lamang napagtanto na madali lang palang intindihin ang mga dasal. Pinag-aralan ko ng mabuti ang mga orasyon at kalaunan ay natutunan ko itong gamitin. Sa bandang huli, nasubukan ang bisa nito. Nang minsan akong bumalik sa kabisera ng baryo, ang totoo inaasahan ko na ang mga mangyayari. Matapos ang ginawa kong pagsasalita ng masama kay Lolo Timoy, alam kong kakalabanin din ako, kagaya ng ginawa nila kay Tio William. Ngunit sa pagkakataong iyon, handa ako sa mga mangyayari. Habang papalapit sa tahanan ni Lolo, napansin ko ang ilan sa mga kaanak naming naglalakad palabas ng bakuran. Alam kong ako ang sadya nila. Kaya naman nag-usal na ng mga dasal pang depensa mula sa libreta ng Arkangheles. Hindi nga ako nagkamali. Mabilis na tumakbo ang isa sa mga tiyuhin ko at umatake. Kilala ko ang galaw ng isang ito. Alam kong mahusay lang siya sa pisikal na atake. Kaya ang aking ginawa, gumamit ng tigalpo upang pigilan ito. Para sa akin, pagkakataon na din ito para masubukan ang bisa ng mga dasal na nasa loob ng libreta. Natuwa ako sa naging resulta ng aking ginawa dahil napako ang isa sa aking mga tiyuhin at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Samantalang ang ilan sa kanila, sinubukan akong atakihin gamit na mga dasal. Ngunit hindi ito umubra. Bagay na labis namang ipinagtaka ng mga ito. Dahil hindi nila akalain na may natutunan akong aral. Maya-maya ay lumabas si Lolo Timoy. Mahinahon ng kanyang muka habang naglalakad papunta sa akin. Talagang pinili mo ang kalabanin kami at maniwala sa huwad na aral na dala ni William. Walang ibang aral na pinaniniwalaan ng ating angkan kung hindi ang aral ng mga babaylad. Pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo ang lahat ng yon. At saka, Hindi ako yumakap ng maling paniniwala. Namulat ako sa katotohanan na mas makapangyarihan ang aral ng Diyos kaysa sa sinasabi mong aral ng kalikasan. Yon ang taglay ko ngayon. Kampante akong harapin kayo at pagbayarin sa mga bulagyong paniniwala. Wika ko sa kanila. sinasabi mo rin ba nabubulagan ng lahat ng ating angkan sa daang taong nakalipas? Namuhay ka din sa ganung pamamaraan. Paano mong nasasabi ang lahat ng ito ngayon? Tanong ni Lolo Timoy. Nagising ako sa lahat, Lolo. Dahil ipinakita nyo sa akin na tama ang hinala ko nang patayin nyo si Tio William. Itinutok ko kay Lolo Timoy ang hawak na itak bilang tanda na hinahamon siya sa isang laban. Iho, talaga bang sigurado ka sa pasya mo? Tanong ni Lolo Timoy. Oo. Alam kong hindi ko pagsisisihan yung desisyon ko. Nang mga sandaling iyon, hindi ko na inisip ang mga kamag-anak. Punong-puno ng galit ang aking isipan. Ang tanging laman lang, makapagiganti. Ngunit naalala ko ang mga aral na iniwan ni Tio William. Minabuti ko na lamang tumalikod upang umalis. Nagpa siya kong iwan ng baryo at tuluyang lumayo. Sa pag-aakalang hahayaan ako nila Lolo Timoy, kampanteng naglakad palayo. Ngunit laking gulat ko nang maramdamang papasugod ang ilan sa aking mga tiyuhin. Napailing ako dahil wala nang pagpipilian kung hindi ang lumaban. Diyos ko, alam niyong labag sa kalooban ko ang gagawin. Pero kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili. Patnubayan niyo nawa ako at patawarin sa mga gagawin ko. Matapos magsambit ng pangalan sa Diyos, nag-usal ako ng mga dasal pang depensa, hinarap ang aking mga tiyuhin.
Nagtataka ako dahil hindi sila makalapit. Nagtatakip ng mga mata na tila ba nasisilaw sa matinding liwanag. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi kayo karapat-dapat na makiharap sa isang lingkod ng totoong Diyos. Kung tutusin, lahat ng dahilan nasa akin para patawan kayo ng parusa dahil nilabag nyo ang isa sa mga 10 utos ng Diyos. Nang mga oras na yon, ramdam ko sa aking sarili ang kakaibang presensya na para bang hindi ako ang nagsasalita. Dali-daling tumakbo ang mga ito pabalik sa kinakatayuan ni Lolo Timoy. Tinitigan ko lang ang matanda. Naalala ko ang aking kabataan. Ni hindi ko naisip na mangyayari ang ganito. Kamumuhian ko ang taong nag-aruga sa akin. Ngunit alam ko sa sariling wala ring pagsisisihan dahil maling paniniwala ang pinamulat sa akin. Muli akong tumalikod. Sa pagkakataong iyon buo na ang kalooban na umalis. Bumaba sa bayan bagaman walang kasiguraduhan. Alam kong magagawa kong mabuhay sa tulong ng patnubay ng Diyos Ama. Pati na rin ng mga aral na iniwan sa akin ni Tio William. Ginamit ko rin ang mga ito upang makapanggamot. Kahit papano, nakatulong sa aking kapwa. May ilan din akong nakilala sa bayan na pinatuloy ako sa kanilang tahanan. Nagkaroon ng panibagong buhay, nagtrabaho at kahit papano ay kumita. Taon na din ang lumipas simula nang lisanin ko ang aming baryo. Inakala kong tuloy-tuloy na ang kapayapaang nararanasan. Nang makita ko ang dalawa sa mga alagad ni Lolo Timoy sa bayan. Alam kong hindi bumababa ang mga ito dahil na din sa mga batas na ipinapatupad ni Lolo Timoy. Maliban na lang kung merong basbas mula sa kanya. Sinundan ko ang mga ito at napag-alaman. Ako nga ang hinahanap nila. At para iwasan na ang mas malaki pang kaguluhan, pinili kong harapin ang mga ito. Tinawag ko sila. Kagad silang napalingon at lumapit sa akin. Anong kailangan nyo? Bakit kayo bumaba? Pinapatawag ka ni Amang Timoy. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Wika ni Eric. Ganun ba? Pasensya na pero hindi ako pupunta. Kayo na lang ang makiharap sa kanya dahil wala na akong panahon para pakinggan ang mga sasabihin niya. Bumalik na kayo sa baryo. Iparating ang sinabi ko sa kanya. Pasensya na pero hindi kami aalis sa lugar na to nang hindi ka kasama. Tugon ni Eric. Ayokong pagsisihan niyo mga mangyayari. Kaya hanggat may panahon pa, magsialis na kayo. Tugon ko kay Eric. Huwag ka masyadong mapagmalaki, Onel. Dahil lang sa apo ka ng aming Supremo, hindi kami magmimingming na patayin ka kung kinakailangan. Tugon ni Eric. Huwag kang mag-alala, ganun din naman ako eh. Kaya uulitin ko, bumalik na kayo sa baryo. Sinubukan ko silang pigilan sa kanilang plano. Kaso lang sadyang matigas ang ulo ng mga disipulo ni Lolo. Kaya naman napilitan akong labanan sila. Mahusay sa paggamit ng dasal itong si Eric. At ang kasama naman itong si Bastian. Mahusay naman dirigma. May taglay na bertud mula sa itim na omo. Sabay na sumugod ang dalawa. Ngunit wala din itong silbi. Dahil na din sa depensang nakabalot sa aking katawan. Nang ako naman ang magbato ng tigalpo, nagtakbuhan ang mga ito. Sabihan niyo si Lolo na wag na akong guguluhin. Matapos ang pangyayaring iyon, napilitan na naman akong umalis sa lugar at sa pagkakataong iyon. Nagkaroon ng pagkakataong makarating sa Maynila.
Napadpad sa Quiapo at doon nagsimulang mamuhay sa totoong mundo. Dito ko naranasang makipagbasag ulo sa mga batang lansangan para lamang mabuhay. Mas mahirap ang buhay na ito kumpara sa buhay na dinanas ko sa baryo. Sa aking isipan, ito na marahil yung sinabi sa akin ni Tio William. Ngunit sa kabila ng hirap na dinanas, ni minsan ay hindi ko naisipang sumuko. Nanindigan. Tinupad ang pangakong kailanman hindi na babalik sa aming baryo. Ngunit lingid sa aking kalaman na dito ko rin matatagpuan sa lugar na ito ang taong nagturo ng kaalaman ng bertud ng 7 Arkangeles sa aking tiyuhin. Ito ay nang aksidenteng makabangga ko ang isang matanda. Natumba ito sa langsangan at kagad ko namang inilapag ang karga-karga kong kaing. Ayos lang po ba kay tatang? Pasensya na po kayo. Hindi ko kayo nakita eh. Wika ko sa matanda. Ikaw marahil yung pamangkin ni William. Maligayang pagdating sa totoo mong mundo. Nakakagulat. Kilala ng matandang iyon si Tio. Nasabi ko sa sarili na baka pinaglalaroan ako ng isipan dahil sa sobrang pagod at gutom. Sandali lang po, Manong. Paano nyo naman po nalaman? Tanong ko sa matanda. Habang tinatayo ko ito, ipinaliwanag ng matanda ang lahat. Ayon sa kanya, hindi aksidente ang pagkikita namin. Simula pa lang alam na nito ang mga mangyayari. At ang suot kong medalyon ang patunay ng lahat. Ako ang nagbigay ng medalyong suot mo. Maniwala ka man o hindi, nakatakdang maganap ang lahat ng ito. Maging ang kamatayan ng iyong tiyuhin, ito ay para sa kaganapan ng kanyang propesiya. Propesiya? Ano pong ibig niyong sabihin, tatang? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Si William ay kaisa-isa kong estudyanteng nagtagumpay sa pagkawit ng suot mong medalyon. Sa makatuwid, walang ibang nakakaalam ng totoong sekreto nito maliban sa kanya. At kasama ang mga kaalamang iyon, ang propesiya ng buhay mo. Lalong naging magulo ang lahat para sa akin. Ngunit hinayaan kong magpaliwanag ang matanda. Dinala ko sa munting barong-barong at doon naging malinaw ang lahat. Sinabi sa akin ng matanda na simula pa sa umpisa hanggang sa dumako sa sinasabi niyang propesiya. Dito ko din napag-alaman na ako ang dahilan kung bakit bumalik sa baryo si Tio William. Bagya kong sinisi ang sarili dahil namatay ito dahil sa akin. Natuklasan ni William na ang kinabibilangan niyong angkan, mga kultong hindi naniniwala sa Diyos. Kailangan kanyang iligtas kahit buhay pa ang maging kapalit. Hindi alintana ni William ang pagbubuwis ng sariling buhay alang-alang sa iyo. At gaya ng sinabi ko, hindi aksidente ang pagtatagpo natin. Dinala ka ng medalyon sa lugar na ito upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng kaalaman. Wika ni Tatay Adan. Kahit napaliwanag na nito ang lahat ng tungkol kay Tio William, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga katanungan. Kaya naman doon ako nanatili sa pangalaga ng matanda. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ako nakatira sa kanya. Nagtatrabaho bilang CQ dito sa isang sanglaan sa Ungpin. Sinubukan ko pa ring tuklasin ang sekreto ng hawak kong medalyon. Aaminin kong hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin ito natutuklasan. Gawa ng kailangan kong unahin ang sarili kong ikabubuhay. Ngunit hindi ko pa rin inaalis sa sarili ang pag-asang balang araw. Matutuklasan ko ang sekreto ng medalyon at bertud.
ng 7 arkangheles. Opinyon para sa kwento natin, hati yung panig ko eh. Para sa akin, mahalagang iniingatan ng kinalakihan na kultura kasi ito yung pagkakakilanlan natin kung saan tayo nagmula. Pero hindi naman nangangahulugan na dapat hindi tayo maging bukas sa mga bagong kaalaman na maaari nating makuha mula sa ibang tao. Kumbaga, ayos na mag-aral ng ibang bagay as long na hindi natin makakalimutan yung kulturang pinagmula natin. Ang mahirap kasi, kapag niyakap natin yung bagong kaalaman at kinalimutan yung mga dati nating natutunan. Most of the time, pwede namang pagsamahin ito para mas makalikha tayo ng mas maganda at epektibong pamamaraan. Kayo ba mga kabayan, ano ang opinion nyo para sa kwento? Kayo nang bahalang mag-share sa comment section at sana huwag kalimutan mag-like, comment, share at subscribe. Malaking tulong yan sa channel. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Eryong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Rizal. Sa buhay natin, minsan kailangan tayong makaranas ng mga kakaibang pangyayari para magising tayo sa katotohanan ng mundo. Ito ang naging karanasan ng aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Eryong. Magandang araw ni Nuno. Isa ko sa masugid na nakikinig ng inyong channel. Matagal kong inintay ang pagkakataong ito upang maibahagi ang karanasan ng aking kaibigan. Mabuti na lang, nakilala ko ang isa sa inyong manunulat dito sa bayan ng Pasig. Tubong kaintaresal ako ni Nuno. Nagtatrabaho sa isang refilling station dito sa lugar kung saan nakita ko si Boss JR. Bago ko ituloy ang kwento, nais ko lamang ibahagi kung paano kong nakilala ang inyong manunulat. Nga po pala, itago nyo na lang ako sa pangalang Quintin. Isang umaga, kakabukas pa lamang ng aming tumigan nang makita ko ang isang payat na lalaking nakatayo sa tapat. Nakasuot ito ng t-shirt na may logo ng Haring Balaw. Napansin ko, nakikinig ito sa kanyang cellphone ng isa sa inyong mga kwento. Kung hindi ako nagkakamali, Manong Pandan ang pinakikinggan ng lalaking iyon. Napalingon ito sa akin. Napangiti. Napagtanto ko na pamilyar ang kanyang itsura. Dito na nagkaroon ng pagkakataong magtanong. Kuya, hindi ba sulat ni Ninuno yung pinapakinggan nyo? Wika ko sa kanya. Oo, tama ka. Nakikinig ka din pala. Tugon ni JR. Oo boss, ang totoo. Inaabangan ko yung karugtong ng series ni Manong Pandan. Ang ganda kasi ng pagkakakwento ni Ninuno doon. Buhay na buhay yung mga karakter. Tugon ko sa kanya. Ganun ba? Salamat ha. Nga pala, iwan ko muna tong galong ko. Bibili lang ako ng ulam dyan sa kanto. Babalikan ko na lang mamaya. Tugon ni JR. Teka lang kuya. Parang pamilyar ka din sa akin ano? Ikaw ba si Boss JR? Napangiti ito sa aking tanong. Sa halip na sumagot, sumenyas na lang ito na wag akong magingay. Napakasimpleng tao ni Boss JR. Kung titignan, parang barker lang sa jeep ang ayos nito. Pasensya na Boss JR, nagsasabi lang ng totoo. Pero sino ba namang mag-aakala? Isa sa pinakakilalang manunulat ng inyong channel ang taong nagparepil ng tubig sa akin. Dahil sa pagkakataong iyon, naisipan kong isulat sa papel ang kwento at ibigay sa kanya. Hindi man ganun kalinaw, pero alam kong maiintindihan ni Boss JR ang buong pangyayari. Balik tayo sa kwento.
Nung mga panahong nangyari ang kasaysayan ng kaibigan ko, nasa edad 18 kami pareho. Dahil sa bugso ng pagiging kabataan, nakakagawa kami ng mga bagay na minsan ay nagdadala sa amin sa kapamakan. Aaminin ko ni Nuno, sanggano ko noon sa aming lugar. Walang kinakatakutan. Kahit mga pulis, ginagawa na lang naming taya sa aming patentero ng buhay. Ito din marahil ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng karanasan ni Eryong. Isang hapon habang naglalakad pa uwi, nakasalubong namin ang isang matandang lalaking may dalang galon ng tubig. Hirap ito sa paglalakad. Idagdag mo pa ang bigat ng daladala nito. Nagpresenta akong tumulong dahil naaawa ko sa kanya. Yun nga lang minasama ng taong nakakita ang ginawa ko. Kesyo baka daw pinagtitripan ko yung matanda. O hindi kaya naman may gawin akong hindi maganda. Nako Manong, huwag niyo po pansinin yung mga tao na yan. Naiinis lang po sila sa akin dahil mas pogi ako sa kanila. Tara na po, ihatid ko po kayo sa bahay niyo. Wika ko. Sabay kuha ng galon ng matanda. Ay nako, kahit kailan talaga, Quintin. Masyado kong mabait. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng mga tao? Masama na nga para sa kanila yung ginagawa mo. Itutuloy mo pa din. Amin na nga yan. Tugon ni Eryong. Pagkatapos ay tinapon nito papalayo ang galon ng matanda. Ay nako, anong ginawa mo? Inuming tubig ang laman ng galon na yon. Napano ka bang bata ka? Wika ng matanda. Kagad kong tinulak sa Eryong palayo. Ba naman yan pare oh. Masama na nga yung tingin ng tao sa atin. Dinadagdagan mo pa. Umayos ka nga Eryong. Lolo, pasensya na po kayo dito sa kasama ko ha. Papalitan ko na lang po yung tubig nyo. Sandali lang po. Wika ko sa matanda. Wag na. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kung hindi kayo dumating, hindi sana mangyayari ang ganitong gulo. At ikaw naman, tandaan mo. Darating ang panahon na pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaang ginawa mo sa kapwa mo. Lalo namang nagalit si Eryong sa sinabi nito. Sinugod ang matanda. Hindi ko na nagawang awatin pa ang kaibigan dahil biglaan ang pangyayari. Nasisiraan ka na ba ng bait Eryong? Matanda na yan oh. Eh bakit sinusuntok mo pa? Wika ko habang inaawat si Eryong. Isang lalaki ang lumapit sa amin at nagsalita. Uy kayong dalawa, kung wala kayong gagawing mabuti, huwag niyong pagdiskita ng matanda. Wika ng lalaki. Humingi ako ng paumanhin. Kaso lang talagang mainit ang ulo ni Eryong ng mga sandaling iyon. Anong sabi mo? Huwag kang makialam dito. Hindi mo ba ako kilala? Wika ni Eryong. Ganon din ang sasabihin ko sa'yo bata. Huwag masyadong matabil ang dila mo. Baka lalo kang mapahamak. Habang may panahon ka pa, umalis ka na dito. Dali-dali kong hinila si Eryong palayo. Unti-unti nang nagkukumpulan ang mga tao. Paniguradong pagtutulungan kami ng mga ito kapag hindi pa umalis sa lugar. Ano ka ba naman pare oh? Bakit mo naman ako inawat? Ikaw na nga itong pinagsasabihan nila na masama eh. Wika ni Eryong. Alam ko pare, pero hayaan mo na lang. Hindi na natin mababagong tingin ng mga tao sa atin. Kaya tayo na lang ang umiwas. Tugon ko sa kanya. Ang hirap sa'yo. Masyado kang mabait. Diyan ka na nga. Napailing na lang ako sa sinabi ni Eryong.
Pero kung tutuusin, tama naman ang sinabi ng kaibigan. Dahil hinahayaan ko lang na pag-isipan at usgahan ako ng ibang tao nang hindi nakikita ang totoong layunin. Kaagad na akong umuwi ng tahanan at gaya ng inaasahan, napuno na naman ng pangaral ng nanay ang aking tenga. Pero gaya ng dati, hindi ko na lang ito pinapansin. Diretsyong pumasok sa kwarto upang matulog. Kinabukasan, pagkagising ay diretsyo na sa junk shop kung saan ako nagtatrabaho bilang pahinante ng truck na naghahakot ng mga kalakal na dinadala sa tondo. Laking pagtataka ko dahil wala si Eryong. Kadalasang siya ang nauuna sa akin sa pagpunta sa trabaho. Madalas ay nauupo sa kapihan. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko siya nakita sa paligid. Nagtanong-tanong na din ako sa mga kasamahan pero walang nakakita kay Eryong. Lumipas ang buong maghapon. Hindi pumasok ng trabaho ang kaibigan. Kinagabihan ay pinuntahan ko ito sa tahanan. Laking gulat ko dahil sinalubong ako ng tanong ng nakakatanda nitong kapatid. Wala naman pong ibang pinuntahan sa Eryong. Kung hindi siya papasok sa trabaho, sa bahay naman ang diretsyo niya. Pero doon po ako nang galing kuya eh. Wala po siya doon. Tugon ko sa kanya. Isa naman kaya nagsuot yung taong yon? Ay sige na, mauna na ako. Hanapin ko si Eryong. Tugon ni Kuya Narding. Sasamahan na po kita kuya. Kahit ako nag-aalala din sa kanya eh. O sige, ikaw ang bahala ha. Inikot namin ang buong barangay pero talagang hindi namin mahanap si Eryong. Wala rin akong alam kung saan ito nagpupunta. Kaya lalo akong nag-alala. Kung hindi nyo na itatanong, may kapansanan si Eryong. Bigla na lang itong nawawalan ng malay. Inaabot ng ilang minuto bago ito bumalik sa ulirat. Hindi na ako mapakali ng gabing yun. Kaya pinili kong magpatuloy sa paghanap. Pinuntahan ng mapunong bahagi ng aming lugar. Hindi gumawa ng anumang ingay dahil may ilang bahay sa lugar. Baka pagkamalan pang magnanakaw. Inilawan ko sa gawing dulo at naaninag ko ang taong nakadapa sa tabi ng kanal. Dali-dali ko itong nilapitan. Napagtantong si Eryong ang taong iyon. Kagad kong binuhat si Eryong para dalhin sa tahanan. Nakasalubong ko si Kuya Nardo na naghahanap din pala kay Eryong. Mukhang kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Wika ko sa kanya. Sige, Quintin. Mukhang masama nga ang lagay nito. Buti na lang nakita mo siya. Isinakay namin sa tricycle si Eryong. Pagkarating sa ospital ay inasikaso ito ng mga doktor. Wala naman silang nakitang problema. Ayon pa sa mga ito, mahimbing na natutulog si Eryong. At dahil ligtas na ito, nagpaalam na ako kay Kuya Nardo na uuwi na. Kinabukasan na lamang kong inilabas na siya ng mga magulang sa ospital. Pagkagaling ko sa trabaho, kagad akong pumunta sa bahay nila Eryong. Nakaiga ito sa kama. May isang matandang lalaki ang nakaupo. Nagpapagbag ng dahon sa katawan nito. Napag-alaman ko na pinatignan nila sa albularyo si Eryong. Ilang minuto ay natapos na ang albularyo. Kinausap nito ang mga magulang ni Eryong. Ayon sa manggagamot, kinuha ng isang mangkukulam ang kaluluwa ng kaibigan. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay, pero ng mga panong iyon, ako mismo ang nakapagpatunay na totoo ang sinasabi ng manggagamot. Nilapitan ko si Eryong. Huminga ito na parang natutulog ng mahimbing.
Ayon din sa manggagamot, isang sumpa ang ibinigay ng mangkukulam. Hindi ito basta-bastang sumpa na matatanggal dahil kailangang mag-alay ng buhay. Ngunit wala sa mga kamag-anak ni Eryong ang may lakas ng loob para gawin ang bagay na ito. Maging ako bilang kaibigan, aminadong naduduwag na gawin ang sinasabi ng albularyo. Dahil dito, matagal akong hindi nagpakita sa pamilya ni Eryong. Inabot ng halos 2 taon na hindi ko siya pinuntahan hanggang sa makasalubong ko sa daan ang albularyong tumingin sa kanya. Akmang lalapitan ko na sana, ngunit bigla itong lumiko sa mga kalalakihang nakaupo sa tindahan. Hindi na lang ako tumuloy. Sinabi sa sarili, sa ibang araw na lang magtatanong. Ngunit nang mapadaan ako sa tindahan, dinig na dinig ko ang sinabi ng matanda. Hindi pa din nila nililibing yung binatang isinumpa ng mangkukulam ano? Sinabihan ko nang sumuko na lang sila dahil wala nang lunas ang sakit doon. Pero ang totoo kaya ko namang siyang gamutin eh. Kaso nga lang kailangan nilang magbayad. At batay sa obserbasyon ko sa pamumuhay nila, wala silang ganong kalaking halaga. Biglang kumulo ang dugo ko sa sinabi ng albularyo. Dali-dali akong naglakad papasok ng tindahan. Walang sabi-sabi ay hinila palabas ang matanda. Walang yakang matanda ka. Paano mong nagawa yun sa pamilya ng kaibigan ko? 2 taon na silang nag-aantay. Habang nagsasalita, patuloy kong sinusuntok ang mukha ng manggagamot. Sinubukan din akong awatin ng mga kalalakian pero hindi nila magawang lumapit dahil sila naman ang pagbabalingan ko. Hindi naman sa pagmamayabang, may kalakian ang aking katawan at matangkad na tao. Sa taas na 6 na talampakan, dahil dito kinakatakutan ako ng mga tao. Hindi ko mapigilan ang galit ng mga sandaling iyon. Lalo pat naisip kong dahil wala lang pangbayad ang pamilya ni Eryong, hindi niya na ito gagamutin. Binitawan ko lang ang matanda nang malaman ko na wala na itong malay. Kagad naman akong kinausap ng kapitan namin na nag-aantay lang na kumalma ko ng tuluyan. Tama na yan, Quintin. Baka mapatay mo pa ang taong yan. Lalong lalala ang kaso mo. Halika, sumama ka sa akin. Kagad akong sumunod sa kapitan. Kaso nga lang imbis na dalhin sa barangay. Laking gulat ko dahil papunta kami sa kanilang tahanan. Kap, ano pong gagawin natin dito? Tanong ko sa kanya. Maupo ka sandali at kukuha ako ng maiinom para kumalma ka. Saka natin pag-usapan kung bakit ka na dito. Ilang sandali ay lumabas na si kapitan na may bitbit na isang pitsyel ng malamig na tubig. Alam mo, Quintin, dapat hindi mo na pinapatulan pa yung albularyong yun eh. Mapapahamak ka lang sa ginawa mo. Wika ni Kapitan Simon. Kasi naman Kap, may magagawa naman pala siya. Bakit hindi niya ginawa? Tugon ko sa kanya. Naniwala ka naman sa sinasabi niya na mapapagaling ang kaibigan mo. Peking manggagamot ang taong yon. Marami na nagreklamo sa kanya. Wika ni Kapitan Simon. Kung ganun po Kap, hindi totoo yung sinasabi niya tungkol kay Eryong? Tanong ko sa kanya. Ganun na nga. Hindi totoong walang magagawa para magising ang kaibigan mo. May paraan pa, Quintin. Halika. Samahan mo ko sa Angono. May susunduin tayong manggagamot. Dali-dali akong tumayo at sumunod kay Kapitan Simon. Bigla akong nabuhayan ng loob
dahil sa wakas ay magigising na ang kaibigan. Habang nasa daan ay hindi ako mapakali, lalo pat napakabagal ng takbo ng trapiko ng mga sandaling iyon. Laking pasasalamat ko na lang nang huminto na ang sasakyan. Sinabi ni Kapitan Simon na naroon na kami sa bahay ng sinasabi niyang manggagamot. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang matandang lalaki. Hindi ko na naitanong pa ang pangalan nito, kaya itago na lang natin sa pangalang Mang Julio. Alam mo bang, 2 taon na kitang inaantay na pumunta dito. Wika ni Mang Julio habang nakatitig sa akin. Nagtaka ako sa sinabi nito dahil alam kong ngayon lang kami nagkita at nagkausap. Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Nagkausap na ba tayo dati? Tanong ko sa kanya. Hindi pa. Ngayon ang unang pagkakataon. Kaya makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Ang binatang nakaiga sa kwarto niya, hindi na ang kaibigan mo. Tugon ni Mang Julio. Paano niyo naman po nalaman, Manong? Wala naman po akong pinagsabihan ng tungkol kay Eryong eh. At saka, ngayon lang po tayo nagkita. Tugon ko sa kanya. Pakinggan mo na lang ang sinasabi ko. Dahil kahit ano pang paliwanag ko sa'yo, hindi na magbabago ang katotohanan na wala na ang kaibigan mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Mang Julio ng mga oras na yun. Kaya naman nagpasya si Kapitan Simon na isama ito sa bahay nila Eryong. Ito ang unang beses na muli kong mabibisita ang tahanan sa loob ng 2 taon. Malaki na ang pinagbago ng lugar. Sira-sira na ang mga dingding dahil sa kalumaan. Nang makita ni Kuya Nardo na paparating kami, kagad itong sumalubong. Pinuntahan ang silid ni Eryong. Laking gulat ko dahil wala man lang pagbabago sa katawan nito. Ganon pa rin ang kalagayan ng kaibigan. Hindi nagsasalita si Mang Julio ng mga sandaling iyon. Naglakad na lang ito papalapit sa higaan ni Eryong. Nagtanong naman sa akin si Kuya Nardo kung sino ang kasama. Taga-Angono po siya, kuya. Kilalang albularyo daw. Si Kapitan na nagsabi sa kanya eh. Alam mo bang papasok pa lang ako ng bahay niya, alam niya na yung buong nangyari kay Eryong. Wika ko sa kanya. Alam kong nagulat si Kuya Nardo. Bihira ang ganong kakayahan ng isang albularyo. Alam ko sa aking sarili, totoong manggagamot ang isang ito. Wala siyang dalang gamit, kung hindi isang maliit na botelya ng langis at libreta. Hinawakan lang nito ang pulso ni Eryong. Nag-usal ng mga dasal sa kanyang palad. Inilapat ito sa noo ng kaibigan. Makailang ulit niya itong ginawa hanggang sa abutin ng halos 2 oras ang matanda. Tumayo ito. Laking gulat ko dahil pawis na tila tumakbo ng napakalayo. Nagbuntong hininga ang matanda at tumingi ng tubig. Pagkatapos uminom ay muli itong naupo at hinarap si Eryong. Hindi na natin may babalik pa ang kaluluwa ng kaibigan mo dahil kinonsumo na ito ng mangkukulam na nagsumpa sa kanya. Pero maaari kong tuntunin ang sukab na yon at patayin. Nasa inyong desisyon. Ako naman ay tatalima lang sa gusto niyong mangyari. Nagkatinginan kami ni Kuya Nardo at sabay na tumugon. Patayin niyo na lang po, Manong. Para kahit papano, matahimik na yung kaluluwa ng kaibigan ko. Wika ko sa kanya. Kung ganon,
Maganda kayo ng itim na tela. Itakip nyo sa mukha ng kaibigan mo. Magsindi ka ng 5 itim na kandila. Pausukan mo ng insenso at kamangya ng buong paligid ng tahanan. Bantayan mo rin ang silid na ito para walang ibang makapasok. Bili ni Mang Julio. Matapos kong gawin ang inutos niya, lumod ito sa harapan ng maliit na altar kung saan nakatirik ang 5 kandila. Nagtaka ko kung paano niyang gagawin ang pagpatay sa mangkukulam. Gayong nakalood lamang siya at nagdadasal. Hindi ko inabala ang matanda. Sa halip ay hinayaan ko siyang ituloy ang ginagawa. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tumayo ito at humarap kay Eryong. Hinawakan niya ito sa noo at muling nag-usal ng mga dasal. Sa pagkakataong iyon, saksing buhay ako kung paanong umangat ang katawan ni Eryong mula sa higaan. Nanginginig ang matanda habang palakas ng palakas ang pag-uusal. Biglang bumagsak ang katawan ng kaibigan ko. Ilang sandali pa ay dumilat ito habang nakatitig ng masama kay Mang Julio. O sige, sabihin mo ang pangalan mo. Tanong ng matanda. Ngunit hindi ito sumasagot. Akmang lalapitan ko sana, pinigilan ako ni Kapitan Simon. Hindi siya ang kaibigan mo, Quinted. Ang pumasok sa katawan ni Eryong, ang kaluluwa ng mangkukulam na naglagay sa kanya ng sumpa. Muling nagsalita si Manong Julio. Ngunit patuloy lang na nagmatigas ang kung sinong nilalang na nasa katawan ng aking kaibigan. Makikipagmatigasan ka sa akin, ha? O sige, ituloy mo lang yan. Wala akong pake kung abutin tayo ng taon sa ganitong kalagayan. Wika ni Mang Julio. Humalakhak ng malakas si Eryong. Ngunit hindi kanya ang boses na lumalabas sa bibig. Itinuloy ng matanda ang ginagawa hanggang sa tila sumuko na ang nakasanib sa aking kaibigan. O na, sumusuko na ako. Sasabihin ko na ang pangalan ko. Pero wala din namang silbi dahil hindi nyo alam kung nasaan ako. Wika ng mangkukulam. Ganun ba? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko sa katawan ng taong to? Kung hindi ko matutunto ng kinaroroonan mong hayop ka, hindi ko nahihilingin pang ibalik ang kaluluwa ng taong ito. Dahil alam kong ginamit mo na yon para pagkunan ng lakas mo. Nandito ka para magsilbing patunay na kaya kong pumatay ng mangkukulam. Mula sa kinauupuan ko, kahit saang lupalop ka mang magtago, hindi ka makakatakas sa akin. Tugon ni Mang Julio dahil alam niyang wala nang mapapala sa mangkukulam. Lumingon ito sa amin at sinabing papatayin niya na ito. Nag-usal ng dasal ang matanda sa kanyang daliri. Itinutok ito sa leeg ni Eryong. Ginilit ng marahan. Nanginginig ang katawan ni Eryong habang sumisigaw. Ngunit ang boses na lumalabas sa kanyang bibig ay parang nalulunod sa sariling tugo. Ilang sandali pa ay muling nawalan ng malay si Eryong. Nagpahinga sandali ang matanda at tumayo. Ilibing niyo na ang katawan ng kaibigan mo. Kailangan niya ng mamahinga. Tumutol naman ang ina ni Eryong. Sa kadailanang huminga pa ito. Ngunit ipinagdiinan ng matanda na wala ng pag-asa pang magising ang binata kapag hindi pa nila ito inilibing. Maaaring pamahayan ito ng masasamang espiritu na pwedeng maging dahilan ng kapamakan, hindi lang sa kanila, kundi maging lahat ng mga nasa paligid.
Wala na kaming nagawa kung hindi sundin ang sinasabi ng manggagamot. Kinabukasan hinanda ang libing ng aking kaibigan. Hindi nila ito inilibing sa sementeryo. Sa halip ay dinala ito sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija at doon pinatayuan ng maliit na mausoleo. Hindi nila ito inilibing sa lupa sa pag-asang muli itong gigising. Saksing buhay ako nang ipasok sa nicho ang aking kaibigan. Ako ang huling humawak sa kanyang kamay. Alam ko sa sariling huminga pa ito at mainit pa ang katawan. Labag sa aming lahat ang ilibing si Eryong. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari, hindi namin pwedeng ibuwis ang buhay ng nakararami para sa kapakanan ng iisa. Ilang taon ang nakalipas. Matapos ilibing ang katawan ni Eryong, wala itong basbas mula sa pare. Kaya naman naisipan nilang ilabas ang katawan nito sa nicho upang basbasan. Buong buo pa ang katawan ni Eryong. Nagpapawis pa ito na parang buhay na taong natutulog. Maging ang pare at ang mga kasama nito ay hindi makapaniwala sa nakita. Pinakiusapan na lang namin itong basbasan para muling maibalik sa huling hantungan ang aking kaibigan. Nangilabot ang lahat ng matapos magbasbas ang pare. Unti-unting naagnas ang katawan ni Eryong. Patunay na tuluyan na siyang namahinga. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari. Ito din ang naging dahilan kung bakit taga-subaybay ako ng inyong channel. Malaki ang pasasalamat ko dahil nakilala ko si Boss JR at naikwento ang aking karanasan. Ito ay nang minsang magkaroon ako ng kaibigan. 2 taon ng patay. Inilibing ng buhay. Opinyon para sa kwento, nakakalungkot yung storya na to. Iniisip ko paano kung kaibigan ko yung nasa sitwasyon. Pero ganun pa man, maganda kasi nabigyan ng solusyon yung misteryo na bumabalot doon sa bangkay. Ang sa akin lang hindi ko alam kung yung matanda ba na nakalaban nila doon sa simula ng kwento, yun din ba yung mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa kaibigan niya? Kasi siya lang naman yung nagbanta kay Eryong Swerte lang si Quintin kasi hindi siya nadamay. Pero para sa inyo ba mga kabayan, sa palagay nyo, sino kaya yung nagbigay ng sumpa? Yung matanda kaya na napagtripan? O yung mga ibang tao na palagi nilang pinagtitripan o napagtripan nila? Kasi nasabi din nga sa kwento, mga sanggano yung bida sa ating storya. Comment nyo lang kung anong opinion nyo sa kwento na to at mababasa yan ng sender ng ating kwento. Salamat.